mga kagamitan o mga appliances na gawa sa balat ng tao. Kagaya ng mga upuan, kutsara, tinidor at mga baso. Sino at paano niya nagawa ito? Halika't at ating pag-usapan dito sa ating munting channel na Turuan PH. Dahil malapit na naman din yung undas, ay pag-uusapan natin yung isang serial killer na ginawang koleksyon o ginawang appliances o mga gamit yung mga balat ng tao. Kung familiar sa inyo yung killer na yan na may maskarang balat ng tao at may hawak na chainsaw, alam nyo ba na hango yan sa totoong buhay? Halina't at ating pag-usapan ang buhay ni Ed Gein. Simulan natin sa kanyang kabataan. Si Ed Gein ay pinanganak noong 1906 sa bansang Estados Unidos. Noong siya ay nag-aaral pa lamang sa elementarya, siya ay kilala bilang isang tahimik na bata at mapag-isa na bata. Ayaw niya magkikipagsalamuha sa ibang bata sapagkat yung kuya niya lamang o kapatid niya lamang yung nagiging kalaro at naging kaibigan niya. Lagi siyang tinutukso, lagi din siyang binubuli dahil mayroon siyang sakit sa pag-iisip. At ang mga dahilan kung bakit ayaw makikipaglaro ng mga ibang bata sa kanya dahil mayroon ito siyang sariling mundo, kumbaga tumatawa ito siya na mag-isa. At ang tanging nakakaintindi lang sa kanya ay ang kanyang ina at ang kanyang kapatid. At ang kanyang ina ay napaka-relyosa. Lagi niyang tinuturo kay Ed na ang pag-inom ay bawal. At tinuro niya rin dito na mga babae ay kasangkapan ng demonyo. At marami pa itong tinuro kay Ed na lubhang nakaapekto sa kanyang paglaki. Idagdag mo na dito yung paglisan nila sa syudad at lumipat sa isang bukid na napakatahimik. Lumaki si Ed at ang kanyang kapatid na saksi sa pag-aaway ng kanilang mga magulang. Araw-araw nag-aaway ang mga magulang ni Ed, kaya araw-araw din nila itong nakikita. Ang kanilang ama naman ay lulong sa alak at pa-sideline-sideline lang at walang permanenteng trabaho, sa kaya't yun yung kinakagalit ng kanilang ina. At nung yumaong ang kanilang ama ay yung magkapatid ay nagtratrabaho na din. Yung kapatid ni Ed ay naging isang handyman sapagkat si Ed naman ay naging babysitter kasi mas gusto makasalamuhan ni Ed yung mga bata kaysa sa matatanda. At dumating na nga yung araw na kinakatakutan ni Ed. Nag-asawa na kasi ang kanyang kapatid at naisipang bumukod na sa kanilang pamilya. Kilala ni Henry ang kapatid niyang si Ed. Napakalapit nito sa kanyang ina, kaya naisipan ni Henry na siraan ang kanyang ina kay Ed. Nalubos naman ikinagalit ni Ed sa kanyang kapatid at sumama ang loob ni Ed sa kanyang kapatid. At nung isang araw ay habang nagsisiga ng mga damo ay biglang lumaki ang sunog nito at tumawag ito ng atensyon sa mga inuukulan. Agad namang rumisponde ang mga bumbero at pumunta sa lugar kung saan nangyari ang sunog. At hindi nagtagal ang mga apoy at ito ay napuksa ng mga bumbero. At nagulat ang mga bumbero sa kanilang nakita dahil meron silang nakita ditong isang patay ng katawan ng tao. At nung kanilang suriin ito ay si Henry, kapatid ni Ed. At nung kanila itong tinignan ay wala itong bakas ng pagkasunog. Kaya inakala ito ng mga kapulisan na baka si Henry ay inatake lang sa puso habang nangyayari ang sunog. At maraming tao din ang hindi naniniwala sa mga pinagsasabi ng mga pulis at pinagbibintangan yung kapatid niyang si Ed. Kasi nga nagkaroon sila nito ng hindi pagkakaintindihan, subalit na walang bisa ang mga pagbibintang kasi walang sapat na katibayan. At sa pagdaan pa ng panahon ay nawalan pa si Ed ng ina. Nagsunod-sunod ang pagkawalan ni Ed kaya siya ay mas inatake ng kanyang sakit. Naramdaman ni Ed ang labis na kalungkutan at ang pangungulila kasi bukod sa kanyang kapatid, ang kanyang ina lamang ang kanyang tanging kaibigan. Sapagkat tuloy lang sa buhay si Ed, pinagpatuloy niya ang pagtatrabaho sa bukid at nirenovate yung dati nilang farmhouse. Nilinis ni Ed ang kwarto ng kanyang ina at kinandaduhan para wala nang ibang makapasok at para di na madumihan. At si Ed ay nananatili sa isang maduming sulok sa may kusina nila banda. At sa paglipas ng panahon, si Ed ay naaliw sa pagbasa ng mga human autonomy na libro at mga horror books na may kinalaman sa cannibalism at pagpatay. At dahil nga sa mga nabasa ni Ed, dito na nagsimula ang kanyang krimen. Noong November 19, 1957, isang babaeng nangangalang Bernice Warden ang naitatalang missing. Si Bernice ay nagtratrabaho sa isang hardware shop at ang kanyang anak na si Frank. Kwento ni Frank habang siya ay nagtratrabaho, napansin niya na bukas yung cash registered sa may corner. At napansin din ni Frank na merong mga dugo sa tabi nito. At nagtataka na si Frank kung saan yung mama niya. Ilang oras na ang nakalipas, hindi niya pa rin makita ang kanyang ina. At napasok sa isip ni Frank, ang huling kasama ng kanyang ina ay walang iba kundi si Ed. At agarang nagpatawag si Frank ng mga kapulisan
at agarang ininterbyuhan. Sinalaysay ni Frank ang mga detalyeng nalalaman niya at doon nga ay naging person of interest si Ed. At pinuntahan ng mga pulis yung address ni Ed at di na sila nagpaligoy-ligoy pa. Hindi inaasahan ng mga kapulisan ang kanilang matuklasan at makita sa loob ng bahay ni Ed. Doon nga ay nakita nila ang patay na katawan ni Grace at di lang si Grace ang nandun, marami pa sila. Lahat sila ay nakatiwari at nakabitay at lahat din sila wala ng mga organs, wala na rin mga balat. Yung mga buto nila ay nililibing at yung iba naman ay ginagawang disenyo para sa kanyang kutsara at tinidor. Hindi inaasahan ng mga kapulisan ang kanilang makikita. Talagang masangsang ang amoy ng bahay na iyon. Bukod sa mga patay na katawan, marami din silang nakita mga upuan, kalo, jacket na gawa lahat sa balat ng tao. At meron ding mga kagamitang pangbabae. Merong mga sapatos at mga bag na gawa rin sa balat ng tao. At meron ding mga gloves at maskara na gawa rin sa balat ng tao. Iilan lamang yan sa mga koleksyon na gawa ni Ed. At lagi din siyang bumibisita sa mga sementeryo para maghukay ng mga bagong libing na bangkay. At doon nga idadagdag niya sa kanyang mga koleksyon. Kakaiba talaga ang habit nitong si Ed. At di nagpaligoy-ligoy ang mga kapulisan at siya ay inaristo agad. Makatapos ngang mahuli ni Ed, hindi pa umabot na isang araw yung kanyang kwento ay naging sikat ito sa buong USA. At dahil nga doon, siya ay kinalala bilang isa sa pinaka-notorious serial killer sa buong mundo. At pagkatapos nga niyang mahuli, hindi siya kinulong sapagkat nilagay siya sa isang mental facility para doon ipagamot. At doon na din siya binawian ng buhay. At kung yung ibang tao ay natatakot sa kwento ni Ed, ibahin mo naman yung mga direktor o nagtratrabahong direktor sa Hollywood. Kinuha nila ng inspirasyon o background story o istorya nga talaga ang kwento ni Ed. Lalong-lalo na kung ikaw ay direktor ng isang horror movie. Natakot ka ba o nagustuhan mo ba ang kwento ni Ed? I-comment mo naman sa baba para malaman naming lahat at mag-subscribe.